Nakabaklas na yung ano ba tawag nito, yung mga kable. Nakabaklas na siya, tapos mayroong mga pinasama na parts. Ayun, may mga parts na nakasama, oh. 7812, regulator lang ito. Sa regulator ito eh. Regulator lang ito. Tapos ito naman, may mga pumutok na parts siguro ito. Ayan, ano pa ba yung mga nandito? Ayan, channel 1, ito nakakabit naman yung mga kable. Ito lang channel 2. Naka-clip, hindi naka-protect daw. Today's video, dayo na naman ulit. Galing, ang patawag nito? Ito. Ay Jose Bartulata, ayan, oh, ng Pangasinan, via Victory Liner na drop and go. Yun. Gusto magpapadala dito sa may Quezon City. Sa mga taga-Pangasinan, kasi dami ko ng customer na galing Pangasinan, pinapadala lang dito via drop and go. Ayan, oh, kaya naka-package pa siya, drop and go. Okay, Diwi, Bulinaw, Pangasinan to Solid GTV. Ano ito? Amplifier. Nandun na tayo, amplifier. Pero hindi ko alam kung ano siyang brand, anong series. Alaman, ay ito si A20 nakalagay. Pero hindi ko alam kung anong brand. So ngayon, bubuksan natin dahil may kasama daw itong danggit. Yun, no? May kasama daw danggit ito. Kaya bubuksan natin, tingnan natin kung talaga nga bang may danggit ito sa loob. Ayan. Maraming salamat, sir, ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Kahit na malayo yung Pangasinan, eh pinagkatiwalaan mo si Solid G na gagawa ng unit mo. Naway magawa natin ito. Ayan, and then salamat sa padanggit, kasi may danggit doon na laman ito. Ayun, natanggal ko na yung takip. Bali, Saimar pala ito, Saimar power na si A20. Ayan, tapos ito nga, confirm. Ayun, oh, confirm nga siya. May danggit. Ayun, oh, ang ganda ng danggit, oh. Ang ganda, sariwang-sariwa siya, oh. Ang sarap nitong iprito. Ano, inggit kayo, no? Okay. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video, na magawa natin yung danggit. Hindi, yung Saimar power, siyempre. Hindi ko lang alam kung ano yung eksaktong trouble nito or anong issue nito. Basta, check na lang natin ito. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Ilalabas ko lang muna itong amplifier sa may karton niya. Tinanggal ko na yung takip para mabilis yung video natin. Ang nangyari, tinignan ko yung phone namin ni sir. Ang sabi daw, naka-clip and then naka-protect. Kaso nung binuksan ko, ito yung nakabungad sa atin. Nakabaklas na yung ano ba tawag nito, yung mga kable. Nakabaklas na siya, tapos mayroong mga pinasama na parts. Ayun, may mga parts na nakasama, oh. 7812, regulator lang ito. Sa regulator ito eh. Regulator lang ito. Tapos ito naman, may mga pumutok na parts siguro ito. Ayan, ano pa ba yung mga nandito? Ayan, channel 1, ito kabit naman yung mga kable. Ito lang channel 2. Naka-clip, hindi naka-protect daw. Ngayon, magsusuyod tayo rito. Sa ngayon, try muna natin itong channel 1. Kaya natin channel 1. Ito, naka-on ba yan? Ay, naka-on nga. Sige lang, ha. Okay. Ayan. Sige lang. Naka-normal mode itong channel 1. Yung channel 2 talaga yung may problema siguro. Ang pinagtataka ko, walang fan. Okay. Dito, may problema dito sa may tawag nito, sa may 14 volts niya, oh. Nakahang ito, kaya sabi ko walang fan. Okay, malamang may problema rin dito sa may 14 volts niya, and then sa relay siguro. Saan ba? Alam ko ito sa relay ito, ha. Ba't wala pati relay? Ba yan? Ay, hindi, nakakalas lang. Okay, nalas lang nila eh. Diba, hanap ko. Nalas lang siguro. So ngayon, sukatan nga muna natin itong channel 1 niya. Nanibago ako. Kasi sanay tayo na pagbukas natin eh, may marinig tayong hagasas ng fan. Okay, take 2. Bahala ka dyan. Ayun, sukat tayo. Ito, kaso wala itong kwan. Walang
input kasi walang 14 volts oh. Wala oh. Nakahang. Hindi ko na muna ibabalik yan. Okay, may bias siya oh. Nasa 0.4, magpo 0.5 na siya. Pwede pa ibaba na konti yan. So ngayon, balik tayo dito sa may goods yung channel 1 nya. Balik tayo dito sa may channel 2. Nabaklas ko na yung channel 2. And then, para ma-check natin pa isa-isa itong power output, ihang natin itong mga bloke nya. Nakahang na ito, value niyan is 0.33. Okay, na-check ko na. Yung sa may kabilang side is buo. Tapos dito, meron na kayo nakitang sira. Ito. Itong nilagyan ko ng ikes. Shorted dito. Pakita ko sa inyo. Ayun, ito yung tester natin. Yan nyo. Yan, dapat short yan. Ito to. Shorted. Yung iba dyan is buo. Baliktarin ko yung test prod. Binaliktad ko na ito. Dapat wala to. Meron pa rin siya oh. Short talaga oh. Ayan. Meron isa lang. Parang isa lang yung nakita ko. Sa ngayon, babalik natin yung bloke. Balik natin yung mga bloke. Tapos testing natin kung magiging normal siya or nakaprotect pa rin. Tatanggalin ko muna ito. Tatanggalin ko itong power transistor. Nasa positive side siya. C5200 dito sa may negative niya or sa may 1943 is wala akong makitang sira. Ayun, babaklasin ko to tapos tanggalin ko yung tatanggalin. Ibabalik ko yung mga bloke tapos tanggalin ko yung C5200. So ngayon guys, bali ito, voice over tayo dahil maingay yung nagja-jackhammer sa kalsada. Ito, bali binalik ko na yung lahat ng bloke. Ayan, binalik ko na lahat ito. Ayan. Balik na kasi buo naman eh. Buo naman lahat ng bloke na yan. Ayan. Tapos tinanggal ko na yung output dito. C5200. Ito yun oh. Ito. Ayan. Testerin natin ulit. Okay. Ipakita sa inyo na shorted talaga ito. Ito. Ayan oh. Shorted siya oh. Ngayon, ikutin natin. Ayan oh. Short talaga siya oh. Okay. So ngayon, babalik ko lang muna ulit itong board. Sukatan natin ulit ito kung magiging normal siya. Okay? Binalik na natin yung board. Ayan. Ito. Yung mga kulang na lang ay yung para dito. Babaklasin pa natin mamaya itong power supply niya. Tapos i-trace natin kung bakit pinagbabaklas nila ito. Ngayon, itong power supply nakabalik na. Tapos dito. Ayan. Okay, ngayon obserbahan natin kung magiging normal siya. Ayan. Wala namang shorted doon. Ayan, normal na siya oh. Ngayon, magsukat tayo ng bias niya. Ito tester natin, 2.5. Tingnan natin kung ano yung sana maging normal siya. Okay. Dito. O yan, nag-normal oh. Normal. Tapos dito sa may kabilang side. Oh, ayan, parehas oh. Oh, di ba? Parehas oh. Ngayon, oh, parehas na parehas oh. Kapag i-fix bias natin ito, ibababa natin ng mga hanggang dito lang. Mga 0.3 lang, magpo 0.4 siya para hindi siya ganun kainit. So ngayon, off natin to. Ang gagawin natin, dagdagan natin yung tinanggal natin na transistor ay palitan natin yun. Palitan natin, tapos i-fix bias na natin agad. Isang galawan lang tayo. Palitan ko na ng power transistor yung sira. Ito, sira ito. Ito yung sira niya na stock. Ayan, pinalitan na natin. Okay. Ayan. Ito na siya. Ito, may ikis yun eh. Tapos, nag-fix bias na ako para medyo tumibay naman yung unit sir. Ayan, 501. Nilagay natin ay 200 ohms. Ayan, 200 ohms. Ngayon, napalitan na natin.
Dahil okay naman yung bias nito, kumpara na lang natin ito against dito. Kanina nasa magpo 0.5 na siya eh. Para sa akin medyo mataas yun or medyo mainit. Baba natin na konti lang. Okay, balik muna natin ito. Kapag maging matino na ito, tanggalin ko ito and then fix bias na natin. Tapos, pasadahan na natin dito. Kasi, hindi naman tutunog to eh. Kasi walang supply yung 14 volts niya para sa may input buffer. Ayun. Natago si lalim. Yan, naka-series yan ha. Naka-series na 100. Yan. Okay, ulit. Wala ka dyan. Ito yung unahin natin sa may kabila. Ito muna tayo. Dito ay ayan mag-alos magpo 0.5 na siya Tapos ito yung Phoenix natin. Pinabala natin ng konti para hindi siya ganun kainit. Konti-konti lang naman konti-konti Compare mo dito Diba? Halos magpo 0.5 na yan Dito naman pinabala natin ng konti. Okay? Bali ito, binaklas ko na yung power supply. Tapos yung mainboard, itong channel 1 ay naka-fix bias na rin ito. Ito yan, dalawang 100 ohms. Okay? Tapos ito yung isa. Ayan. Ngayon binalik ko na yan. Binalik ko na yung itong board na to. Tapos dito tayo sa may kabila. Ito yung nangyari. Kaya pala nila ginamper Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Baka lumiyab siguro yung linya rito. Kaya ginawa nilang pagganito style. Okay. Ayan. Tapos pati itong capacitor Ngayon susuyurin ko muna ito. Susuyurin muna natin ito kung bakit ganito yung nangyari and then bakit nakahang yung supply. Kailangan matrace muna natin ito. Ito yung primary niya kasi 14 dito Ayan. Tapos pinalitan nila yung diode, pinalitan nila Tapos 7912, 7812. Check ko to kung sira ito or buo pa. Okay, so ngayon stay tuned lang kayo. Pinalitan ko na yung mga kapasitor. Yung kapasitor na nilagay nila ay 25 na 22. Pwede naman sana, kaso masikip. Masikip. Hindi na halos makakuan dito, halos hindi na pwesto dito na maayos, kaya naglagay sila ng extension. Tapos sirap bangga dito sa terminal dito sa may channel 2, bangga din. Kaya pinalitan natin ng stock niya. Yung stock niyan ay 25 by 470 nga lang Ang nilagay natin ay 25 by 1,000. Try natin i-plug in ito, tapos try natin mag-call sukat. Call na sukat kung magiging normal yung voltahe dito. Maglalabas ito ng 15. Okay? Binalik ko na sana yung power supply kasi nagnormal na. Normal naman yung voltahe sana dito. Ang problema, binalik ko itong board na kailangan pa rin baklasin pala. Kailangan pa rin baklasin kasi yung back panel nito, alam ko hindi ito yung back panel nito ay hindi mo matatanggal itong likod Gilid lang yung matatanggal mo rito. Tapos, ang tinanggal pala nila ito pambira. Yung signal dito sa loob to Ito yung mga terminal niya paano natin may balik to? Ngayon, kapag ilabas mo ito, mukhang kailangan pang ilabas itong power supply, pero try ko. Kailangan talaga pala. Ay, hindi. Walay naman ito Sige, try kong bunutin na lang ito, tapos may balik natin itong mga sakit na ito. Sukatan natin. Yan, bahala ka dyan. Ito, tumandar na yung panisa. Ito, hindi nakakabit pa pala. Ngayon, sukat tayo Sukatan natin kung may 14 volts siya. Ay, 14. 12 kasi regulator dito 12 na naman nakalagay ito ayan may 12 na siya. Tapos baliktarin ko ito, baliktarin natin ito. Tapos dito may 12 volts na. Negative 12 ito. Normal na yung supply ng input buffer natin. Binalik ko na yung board. Pinaklas, hindi binalik ko na yan. Ayan, para mabilis lang yung video natin. Ayan naibalik ko na. Binalik na natin. Pahamak, dapat din nila binaklas ito.
Ayan, binalik na natin. Naglagay na tayo ng speaker. Ayan, naglagay na ako ng speaker. Naglagay na ako ng audio input. Yung setting, naka stereo mode tayo. Naka 1 volt. Naka off yung high pass. Naka off yung low pass. Naka full range tayo. Naka off yung grounding. Basta, etc. Ngayon, okay na ito. Ito pala, nakakuha ko na pala ito. Na-fix ko na ito. Ayan, na-fix na ito. Na-fix na ito. Ito, ayan, yan. Pero sukatan pala muna natin ulit para sigurado Yan, and then para mas makita nyo na ganon nga yung magiging klabasan ng bias nilang dalawa. Pa tayo, pakita ko muna sa inyo yung actual na sukat nya. Yan, sabi ko nga tanggalan ng speaker, tanggalan ng signal para sakto talaga yung bias na ilalabas natin. Okay? And then ito na dito. Ayan ganda ng bias na pinalabas natin. Kanina kasi mataas halos na sa 0.5 na dito. Ano ba yan? Ayan diba? Dito. Okay. Goods. Ngayon, balik natin yung speaker. Balik natin ito. Balik natin dito. Teka lang. Balik natin. Ibalik natin. Pasensya na kasi one man game tayo. Yan. Audio source natin ay itong cellphone ng chewin ko. Okay, tumutugtog na yan. Walang problema dun sa may audio input. Walang problema sa may input buffer. Walang problema rito. Ang problema is itong channel 2. Merong pumutok na power output. Sana ba yun? Ito yung output na isa. Tapos, ayan fix bias ko na pala. Ito, naka-fix bias na. Ito. And then, ito, dalawa. Okay, channel 2. Ito yung ni-repair natin. Yan medyo tapos ito inayos natin dito. Capacitor is inayos natin. Ngayon, ito 20 natin. Ito 20 natin para sure ball. Yan, auto 20 na. Bahala ka dyan. Okay? Sige pre. Tapos, ito yung channel 2. Okay? Yung init, saan na ba yung thermometer natin? Thermometer tira 36. Then dito 36. Hindi mawala man lang init dito na lang yung vlog natin. Hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya ko kung meron akong naibigay na ideya sa inyo. Yun lang naman ang problema power transistor. Tapos inayos lang natin. Iwan ko ba bakit pinagbabaklas nila yung mga linya or mga kable. And then, ayan, Phoenix bias na natin ito. Para kahit paano maibsan yung pagkainit-init niya. Ayun, sir from, nakalimutan ko na, Pangasinan. Sir from Pangasinan. Ito pangalan nyo. Sir, ito pala, Jose Barto Lata ng Diwi, Bulinaw, Pangasinan. Okay na yung Saimar na CA20 mo. Bali, back to normal na siya. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Ayun, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on Laguna, 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.